Kung di ka Duterte, huwag kang manood. Alam mo par, nakakalungkot talaga yung kaganapan sa Pilipinas ngayon. Aware ka naman siguro, di ba? Siguro ko tatanungin kita kasi hindi ka naman Pilipino eh. Syrian ka, di ba? Pero, alam ko, puso mo Pilipino eh. Anong point of view mo sa nangyayari ngayon? Sa totoo lang par, nakakasama ng loob. So, nung naging si Duterte yung presidente, nakita natin lahat kung anong ginawa niya. Bakit yung ICC, kinuha nila si Duterte, at hindi nila kinuha yung Syrian former president, yung tumakas. Bakit? Ano nangyari doon? Di ba yung gera sa Syria? Oo. Like, let's say, yung kinakasuhan nila si Duterte, 7,000, 8,000 na tao namatay. Yung 1,000,000, par. Yun nga. Isa pa din yun sa punto na dapat tiningnan nila eh. Tsaka bukod, bago nila dapat pinasok sa ICC yan, di ba dapat nilitis muna doon sa sarili nating gobyerno? Yes. May justice tayo na sarili. So, anong ginagawa noon, di ba? Kaya nga, at alam mo bakit? Like, yung isa, pinatay niya yung innocent tao. Oh. Yung mga bata. Oo nga. Si Duterte, pinatay niya yung masamang tao. Exactly. Ngayon, pinasama nila yung ginawa niya. Which is better sa Pinas. Which is tumira ako sa Pinas, di ba? Tsaka nangyayari, parang nagiging bias yung, yung humanitarian. And same with ICC. Ang daming mas naunang pumapatay, like example sa gera. Ang daming nang pinagdaanan na gera, di ba? Ang daming bata na matay, mga inosente. So bakit hindi yun ang inuna nila? Ang inuna pa nila agad. So, kinuha nila si Duterte. Yung isa, yung sa amin, hindi naman alam kung nasaan siya. Yun nga. Diba? At saka alam mo ba, simula nung pagpasok niyan sa sa termino niya, lahat ng mga adik, lahat yan nagsisuko. Tapos nakita naman natin na lahat yung mga nawala talaga as in, yung drugs. Napansin ko yan dati pa. Kasi yung sabi ko sa iyo, di ba? Nung bago siya maging presidente, pinapanood ko mga balita. So, nung naging siya presidente, makita mo gaano kaluwag. Kung paano nila ginawa yung pagbago ng Pilipinas. Isa sa patunayan, bakit dinala sa International Court, Supreme Court? Bakit? Dahil alam nila, mas matagal yung proseso sa Pinas. Oo, diba? Isa pa siguro isang punto yun. Isa yun. Inaano agad sa kanya, yung parang ibiniblame agad sa kanya. Yes. Dapat yun, isa-isang imbestigahan. Kasi bawat pagkakapatay niyan, iba-ibang situation yan. Hindi naman palaging perfecto na, ay, dahil sa ganito, sa ganyan. Hindi eh. Tsaka para sa akin, alam mo yan, okay lang pumatay ng kriminal, par. Pumatay ka ng pumatay ng kriminal, okay lang. Kasi, tsaka mga drug addict, para sa akin. Kasi isipin mo bata ni-rape. Oh, walang kamuang-muang yon. Pero nung pumasok siya, nabawasan siya. Hindi man natin sabihin na 100%. Pero yung nabawasan ba? Oo, hindi nga pigilan, pero nabawasan. At saka yung mga kriminal, natakot talaga. Mga drug lord, natakot talaga. Even corruption, natakot talaga. Kasi, hindi naman tayo nagiging bias. Kasi syempre, hindi naman natin alam mo yung buong istorya ng bawat presidente. Hindi natin alam kung ano yung mga nagawa nila kabutihan o kaya kasamaan. Pero kung susumain mo, at pagsasama-samahin mo lahat ng Pilipino, sino yung sinisigaw na pangalan? Hindi ba? Diba? Si Duterte. Hindi, kasi alam nila kung sino yung kalaban nila. Oo. Tumba talaga sila doon. So, sinabi nga, nung naging presidente, sabi niya, papatayin ko kayo, tumigil na kayo. Nag-alarm siya. Yung iba nag-surrender. Surrender. Yung iba, sabihin natin nagbago, hindi natin yung hindi sumurrender. Kasi yung pagbabago, lalo na sa ganyang politics, sa buong lipunan, pag hindi mo bibigyan talaga ng bakal na kamay, par, hindi yan kikilos, hindi yan huhupa. Kasi syempre hindi sila natatakot eh. Kaya kailangan mo talagang bigyan ng ultimatum, bigyan mo tinan mo nangyari nung si Duterte yung naging di ba, presidente. Sabi ko nga kanina, from umpisa pa lang, unang termino pa lang niya, ang dami nagsisuko, di ba? Yes. Yung mga corruption. Tsaka isa pa, nagpo-focus sila dun sa maling nagagawa. Meron pa isa par, yung sinabi isang attorney na babae na sa side ng ICC, na yung nangyari kay Duterte is a victory. Tanungin natin, victory kanino? Siguro, victory para sa kanila kasi nagawa nila yung gusto nila. Pero sa taong bayan, sa Pilipino, makikita mo naman kung ano yung reaction nila, di ba? Ang inaantay ko lang, people power. People power will change everything. Promise. Oo, kasi hindi tayo nagiging bias Pero kung susumahin natin talaga yung buong story, si Duterte talaga nakagawa ng magandang legacy sa Pilipinas eh. Kaya i-wish natin sana bumalik na siya at
magiging aral sa lahat. Kasi, isusulat nila sa history yun eh. Oo. Tsaka hindi siguro, ito kasi parating na naman yung election eh. Kaya sana yung mga nanonood, siguro naman yung iba matatalino na talaga. Doon naman sa mga medyo nagpapadaan pa sa pera, alam mo yung mga ganun bagay, may ganyan pa rin eh. Hindi yan mo, wala. Kaya nga, Pero sana magising kayo. Kaya para sa akin siguro kung boboto kayo, kung mga boboto kayo, siguraduhin nyo talaga yung boboto nyo na na paninindigan nila yung mga pangako nila. Hindi yung sasabihin na yung bigas 20 pesos na lang. Nasaan na yung 20 pesos na bigas na yun? Hindi naman nangyari. God bless ang Pilipinas. Oo.